Ay, hindi po. Congrats. Ay, quick. O, sige po, sige po. Yeah. So, first of all, congratulations. My question lang is, how do you prepare your role as Yayo? Kasi kakaiba talaga siya. Like, amazing job. Yeah. Paano balik? Okay, there's really no preparation naman masyado. Pero I think ang pinakaano ay hanapin kung ano yung language niya, or at least kung ano siya as a person. So caring pa din, pero kailangan magkaroon ng change. So ako parang ang lagi kong hinahanap is paano ma-differentiate sa journey ng tao. So I think yun yung pinakahinanap ko. So yung pinresent ko kay Direk Rod na pwede bang ganito magsalita si Yayo kapag nabuhay na siya ulit. Grabe. You did a remarkable performance there. Oh, thank you. Thank you so much. So yun, exciting yun sa akin na. Okay. Very kakaiba sa mga naging previous role mo. Thank you. That meant a lot. Thank you so much. And Fee, my question lang din ngayon, since sikat yung Widow's War, and part ka nun as DJ, parang inaano ka rin ng mga tao na isa ka daw sa mga killers. So how does it feel na napag-uusapan and part ka ng show na yun, ng Widow's War? I'm just grateful, and I'm just filled with gratitude and humility. I'm just humbled with everything that's happening. So ako masaya yung puso ko na napapansin ako doon sa Widow's War. Tapos we have this, and then there's also going to be mula sa buwan, August to September. So parang ang overwhelming, pero para sa akin I'm just so humbled. Tuloy-tuloy talaga yung blessing sa'yo. Salamat. And it's all for the community. It's all for representation. So sana I'm representing the community well. Yeah, super. You're representing our community well. Thank you. Yeah, you're part of What's Wrong with Secretary Kim, and you did an amazing performance also there. Thank you. Naging successful din yun. How was it working with Kim Pao din? Yeah, that's my second time working with Pao. So it's always a joy working with Pao. And that's the first time I worked with Kim Cho, and she's a ball of sunshine. I think she's really one of my favorites na naka-work ko. As in, like walang halong eme. At hindi nyo pumahanap yan sa lahat ng industry. Hindi talaga ako nang-eme. Pero it's such a joy working with Kim Cho. Kasi ang sarap niya talagang katrabaho. Ang sarap nilang katrabaho. So, sabi bang malalim na yung relationship mo with Kim? Ano? Malalim na yung relationship mo as friends, gano'n? Hindi ko alam, but Kim is that person kasi was really genuine. Tapos na-touch ako na parang, kunin ko naman yung, because I'm not the one to assume. So, siya yung, kunin ko naman yung number mo. So, minsan message tayo. So, may gano'n lang ako, okay, Kim Cho ka na eh. So, ako, I'm just happy na biglang may gano'n. So, hindi ko alam kung malalim, pero hindi siya na-touch ako kasi hindi niya ako nakakalimutan. Sa mga Kim Pao fans out there, may nagtatanong siguro kung kamusta ba sila ang dalawa? May nalalaman bang isang Fee? Ako, they're really sweet towards each other because I know that they're friends. So, kung ano mang lalim ang meron nun, hindi ko alam. Pero ako, nung katrabaho ko sila, they really look out for one another. And para sa akin, that's a testament of how they value each other. Kung romantic man whatsoever, I don't know. Pero, yun, they really are. They take care of each other. So. Now that they're going to have a movie then soon, are you willing to be part of it? Oh my God, Kim Pao, sabihin nyo, i-trending yun na nang mapasama ko sa movie. Mapatrending natin yan. Gagawin namin. Siyempre, kailangan kasama ka pa din. Gusto nyo naman akong part ng Kim Pao movie. So, ang Team Bida. Lahat kayo nila, Angelia. Be the best. One more question, boto ka ba talaga if ever mo? Because they are two really good people, and I think two good people would produce more good people. So kung ano man ang kinapupuntahan ng relasyon nila, kung magiging whatever man, I think we're into a really good future. Yeah. Thank you very much, Fee. Yeah, lastly, Fee, you're working na nga sa GMA ngayon, very in demand ka, and may play ka pa. So, how does it feel working with GMA Network naman? Masaya ako because lumaki akong kapuso actually. So, and I'm just happy na I was able to traverse from ABS to GMA. So, ang saya lang. And I think this is yung official because I worked with GMA before yung Mano po. Pero that's co-produced with Regal Entertainment. So, yung Widow's War is my first GMA. So,
I'm just happy. Kung sino mo na nasa eksena ka dun sa sampalan mo. Yun yung first kong shoot ay scene na ginawa. So nakakatawa. I'm just happy. Oo nga eh. I'm just happy. And thank you very much. Invite na lang everyone to please watch. Oh yes, please watch what's Ito wrong. muna. Please watch How to Slay an Apple Baby in cinemas nationwide on July 31st. Directed by Rod Marmol, kasama ko po si Sue Ramirez at saka si Barbie Imperial with so many people, produced by Happy Infinite Productions and distributed by View Film. So magkita-kita po tayo sa mga cinema. Thank you. And promote your other projects na rin. Yes, mula sa buwan from August 16 to September 8. And yun, Widow's War sa prime time, GMA prime time, and ano ba, nasa View pa din yung What's Wrong with Secretary Kim, and all the other movies on Netflix. So He's all over the platform talaga. Platform talaga. Thank you, and congrats again. Thank you. Bye-bye, P. Salamat. I hope to see you. Thank you po. Bokot. Bokot ka? Okay, cool. Bye-bye. Thank you. Galing mo nga naman doon, no? Thank you. Bye-bye. Nakita mo ba nanay ko? Hindi yan. Ano ka pa? Hindi, nakapasok daw sila. Picture. Ito yung giveaway na lang. Thank you. Miss Papika. Thank you. Please, guys. Thank you so much. Work ka ba? Work ka ba? Mahulog ako. Congrats po. Congrats po, tita. Congrats po, tita. Nasa good day.